parang yung iba sa inyo parang feeling ko hindi pa kayo talaga totally hiwalay nitong person na to, and yung iba sa inyo parang umaayos pa na magkaayos kayo ng partner nyo, pero there are many blocks, no? Marami ng blocks, mga kapiksi. At saka if ever man na in a relationship pa rin kayo nitong person na to, parang kayo din mismo nag-hold back na kayo dun sa feelings nyo sa kanila, no? Ibig sabihin parang may reservation, parang nire-reserve nyo na, parang ganun, parang hindi na kayo masyadong nagbibigay sa kanila, parang hindi nyo na masyadong binubuhos sa kanila yung love, ganyan. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig, Kapalaran. Ito yung ating monthly love scope para sa Libra ngayong January, para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed, mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate, pwede nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy ng love life nyo, mga kapiksi. So, ito guys, mukhang itong energy na to, itong spread na to, yung energy, na-pick up na energy dun sa current situation nyo, ng person nyo. For some of you, mukhang tapos na itong relationship na to guys. Relationship is over, there's no second chances. Pero, nakikita natin na for some of you, nandun na kayo sa healing phase nyo, healing stage nyo, acceptance ito guys. And for some of you, maaaring namimiss nyo pa yung person nyo or namimiss nila kayo. Tinitingnan yung mga pictures nyo, mga larawan nyo, mga kapigsi. Pwedeng parehas kayo, no? Namimiss nyo yung isa't isa, tinitingnan nyo yung picture ng isa't isa, and parehas din kayo na nag-undergo ng healing process, guys, no? And acceptance, no? Nandun pa rin kayo sa stage na yung iba sa inyo pwedeng grieving pa, pero more on accepting na, mga kapiksi. Sometimes namimiss, yes, hindi naman yun basta-basta makakalimutan, but yeah, more on moving on to, mga kapiksi, na energy. And ito nga guys, no, parang there's no second chance for this relationship, and pero parang maluwag sa loob nyo, hindi siya mabigat na type of separation. Let's say for example, hiwalay na kayo, parang hindi na siya mabigat na type of separation, kasi parang tanggap na, sabi ko nga, acceptance, and parang marami naman kayong lessons na natutunan, and mas chine-cherish nyo yung relationship, yung memories nyo together. So parang lang, mala cut nail, diba? Relationship is over, pero nandun yung respeto, nandun yung acceptance, nandun yung peace, no, sa both sides. Parang Kim Chu tsaka Sian. Ano ba yan, kapiksi? Updated ka sa mga chika. Nababasa ko lang guys kasi napapadaan sa feeds. Okay, so mga ganun, parang mga ganun type of relationship. So kahit na hindi kayo ganun katagal, kahit na maiksi lang yung pinagsamahan nyo, pero feeling ko marami kayong memories together nitong person na to, and yun yung vina-value nyo, yun yung chine-cherish nyo. At least naging masaya kayo dun sa person na yun and dun sa relationship. Alright? Okay, so yeah, comment down below, Libra, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa love life nyo ngayong January. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietarot@gmail.com
at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasensya ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course guys kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi, no, dahil ngayong January magbibigay tayo ng 1 free pampaswerte subliminal sa lahat ng mag-avail ng course until January 31 guys. So mag-avail na kayo. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinaypixitaro@gmail.com. So, Libra, kayo ay na-represent ng Queen of Swords sa ating spread mga kapiksi, and ito yung love energy guys. So, nakikita natin yung healing mga kapiksi, yung sinasabi nating healing, no? Itong energy ng healing, yan. Dun sa inyong relationship mga kapiksi, especially if ever na hiwalay na kayo. For some of you guys, parang feeling ko naman hindi pa kayo masyadong, parang yung iba sa inyo parang feeling ko hindi pa kayo talaga totally hiwalay nitong person na to, and yung iba sa inyo parang umaayos pa na magkaayos kayo ng partner nyo, pero there are many blocks, no? Marami ng blocks mga kapiksi. At saka if ever man na in a relationship pa rin kayo nitong person na to, parang kayo din mismo nag-hold back na kayo dun sa feelings nyo sa kanila, no? Ibig sabihin parang may reservation, parang nire-reserve nyo na, parang ganun, parang hindi na kayo masyadong nagbibigay sa kanila, parang hindi nyo na masyadong binubuhos sa kanila yung love, ganyan. Parang hindi na kayo kagaya ng dati sa kanila. Kung dati mahal na mahal nyo sila, ngayon parang mahal na lang. Okay, and parang nabawasan, no? Parang nabawasan, and that's because dun sa mga negative circumstances na nangyari dun sa inyong relationship, yung mga times na umiiyak kayo, pero parang sabi ko nga, mas magaan sa loob nyo ngayon, no? Tsaka parang nandun pa rin yung respeto, no? Parang gusto nyo maiwan na maghiwalay kayo, if ever man na maghiwalay kayo, na may respeto kayo sa isa't isa. I'm sensing na yung person mo parang nag-a-attempt pa siya na ayusin yung inyong relationship. Actually, yung person nyo, no, yung parang gustong mag-attempt na ayusin yung relationship, pero parang kayo na yung ayaw, no? Parang kayo na yung nagbablock dun sa person nyo. Kung mag-reach out man sila sa inyo, parang matabang na yung reply nyo sa kanila, hindi na kasing init kagaya ng dati mga kapiksi, and parang mas fino-focus mo yung sarili mo, yung energy mo sa sarili mo. Gusto mo maging matagumpay, gusto mo maging successful, ganyan. Yung mga bagay na hindi mo nagawa dati, parang gusto mo siyang gawin ngayon. Gusto mong ibuhos yung attention mo sa sarili mo mga kapiksi. So, nandun kayo guys talaga sa healing stage guys, no? So, pagpatuloy nyo lang yan kasi yung healing naman, you are going out with friends. Yung healing naman mga kapiksi, hindi yan basta-basta, no? It's a process. Sometimes it takes months, it takes years sa iba. So, pero nakikita natin dito na lumalabas-labas kayo, going out with your friends. Yan. Yung iba sa inyo, feeling ko nakikipag-date na rin kayo. Pero itong pakikipag-date nyo, parang lumalabas kayo just to enjoy. Hindi yung parang romantic relationship, no? And yun, pati yung parang, yung iba kasi sa inyo guys, parang wala kayong formal na closure. And yung iba din sa inyo, parang wala din kayong formal na relationship, no? Kumbaga parang MU lang, ganyan. No commitment talaga. So, parang nandun din yung nagsiselos. Bakit ka lumalabas ng ganto-ganto, ganyan? Bakit siya lumalabas ng kasama si ganto-ganto, ganyan? So, nagkakaroon ng selosan, pero walang commitment, no? And doon nagkakaroon ng conflict, mga kapiksi. Okay? So, parang ba't mo ako pinagbabawalan? Hindi ka naman makapag-commit sa akin. So, may mga ganong klaseng peg dun sa relationship nyo, guys. So, yeah, enjoy nyo lang mga kapiksi kasi for some of you, masaya naman kayo. And parang nararamdaman ko, pagka
kahit kayong dalawa minsan parang feeling ko nagde-date din kayo, lumalabas din kayo, pero pag seryoso na yung usapan, parang doon na nagsisimula na magkaroon kayo ng away and parang nagkakasumbatan kayo. So comment down below guys if feeling nyo naka-resonate yan, kasi parang feeling ko okay naman kayong dalawa, pero pagka medyo seryoso na yung usapan, parang nagkakaroon ng sumbatan sa isa't isa and doon na kayo nagkakaroon ng conflict, mga kapiksi. Okay? So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. So, yeah. Yan ang iyong love reading, Libra. Tingnan natin yung additional love message or love advice para sa inyo gamit itong deck na to. Attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. So, hindi porket naging failure yung inyong current or past relationship is forever na kayong failure sa relationship guys, no? You can still attract love by being full of love yourself. So focus on love guys, focus on love, focus on yourself, focus on your healing, have fun, be your authentic you, no? Be your authentic you. Magpakatotoo ka sa sarili mo. Wag kang maghabol sa relationship. Don't chase, don't beg, di ba? Give love to yourself, no? Self-love. Hug yourself, love yourself. Self-love, mga kapiksi. And kapag maayos yung self-concept mo, mahal mo yung sarili mo, you will attract love. The more na ma-attract mo yung karapat-dapat na relationship na deserve mo. Alright? Okay, so yeah. Comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Libra. Ito yung ating 2024 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na, and ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye bye.